Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no sapin sa mundo ng social media. Talagang hindi nga nakawala itong sikuting ng norte na ito. Matapos nga ang mga nakalap ng mga hukuma na talagang mga ebidensya at mga pruweba na magpapatunay nga sa kanyang mga kabalbalan na ginagawa. Ngayon nga ay talagang nakahanda na ang lahat at kompleto na. Ang hinihintay na lamang nila ay talagang pumunta si Kuding ng Norte sa Korte Suprema dahil talagang nabigay na nga sa kanya ang arrest warrant. Ngayon nga ay hindi na papakawalan itong si Kuding ng Norte dahil hindi na makatarungan ang kanyang ginagawa. Kaya naman ngayon ay talagang maraming netizen ang nag-aabang kung ano ang mangyayari sa kasong ito. Dagdag na maraming netizen na sana ay hindi mabahiran ito ng mga kasinungalingan at hindi na naman sila gagamit ng mga salapi. Ito ang banat ng maraming netizen. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na natin ang isang pangulong ng budol sa Pilipinas. Deng, deng! Nabudol ang Pilipinas. Hmm. Hmm. Okay. Ayan. Kumusta na kayong lahat mga palangga? Suminghot na ba si Kuting? Nakasinghot na ba si Bangag? Ano ba ang gusto niyong balita natin? Gusto niyo ba ng expose, panibagong magandang balita? At mukhang tuloy-tuloy ang magandang balita ngayong Pasko. By the way, talaga naman yung pulburon humaharang sa alindog ko. So anyway, highway, mga palangga, dahil 24 na dyan, bago tayo tuloy-tuloy na makipagbuljakan sa inyo, sa mga kalaban ng bayan, dahil December 24 na, gusto ko kayong batiin ng Merry Christmas. Alam ko ng iba sa inyo, walang handa, malungkot, ni pangpansit, wala. Dahil po yan sa budol na administrasyon. Pero papasaan ba at darating din ang panahon na matapos natin yang mga yan. Mayroong paglaom o pag-asa, sabi nga ni Inday Sara kahapon, noong nagkaroon ng Christmas conference. Pero may good news ako sa aking mga palangga. Ayan. Ang good news natin sa ating mga palangga, OFW ka man, o nasa Pilipinas, eto muna. Mag-download ka ng SendWave app, mabilis, ligtas app na magpadala ng pera sa Pilipinas. Huwag mo kalimutan na gamitin ang Maharlika code so you'll get extra credit. At hindi lang yan, mga kababayan. Sabi ko nga, kung ikaw ay nasa Amerika, Europe, UK, and Canada, mag-download ka na dahil mas mataas ang exchange rate. Pero mayroon akong bonggang-bonggang balita sa inyo. Kahapon, kinota ko ng SendWave, magre-renew na ang alindog ko ng kontrata. Di ba? Model. Model ang lola ninyo. So magre-renew tayo ng contract sa SendWave for the next year, every year kasi nagpapero tayo ng kontrata, parang artistahan lang ang dating, di ba? At dahil, syempre talagang masugid kayo na sumusubaybay dito sa ating channel, kaya naman nakipag-usap tayo sa ating pamunuan na magbigay sa inyo ng Christmas giveaway. And mamimigay tayo ng total of $500. Alright? Ang sabi sa akin ng pamunuan, ng SendWave, I will give like 100 each. Pero susubukan kong i-divide natin, instead of 100 each, gawin nating 50 each para, mas maraming makakapakinabang. Even though hindi ka pa nagpapadala sa SendWave, or you're just a regular follower ni Palangga, pwede ka magkaroon ng chance. So ako rin yung pinapili kung anong date tayo mamimigay. So napili kong date is December 25
2024 at ang date na yan, date dito sa US. Tomorrow, I will announce kung anong oras ako magla-live kasi magtatanong tayo ng mga question regarding Sendwave. Di ba lagi yung naririnig sa akin? Mag-download ka na. Sendwave app, ganyan, US, UK, Canada, Europa, So, mga questions, mga common questions. So, habang nagla-live tayo ng ganyan, so, ako pipili, ay, tama, si Johnny Pusong, kunyari. So, you'll get certain amount. Alright? Okay ba yan? So, that's my good news to you. Kaya naman sa lahat ng mga OFW na nasa America, Europe, UK, and Canada, so far, yung ibang mga bansa, wala pa eh. Mag-download ka na kasi mabataas talaga ang palitan ngayon. Ngayon, I would like to thank you also, Ana and Don Rolando, for my pangarap na coffee mug. Pangarap ko to eh. Sabi ko pangarap ko, kaya naregaluhan ako. Alright. What do you want now? The pulburon? Or what? Okay, mga kababayan, tignan natin. Okay. Mag-comment lang kayo dyan. Good PM po. Ilocano ako pero Duterte. Sabi ni Ernesto Ibira. Django, how are you, my darling? AZ, thank you. Okay mga palga, doon na tayo sa mga mainit na kaganapan. Pwede ba kayo mag-comment? Ano ang gusto niyong mainit na kaganapan? Wala man kaming kamag-anak. Okay. Kahit walang kamag-anak, well, lahat kasali sa promo, sa pamimigay natin ng ANDA sa December 25. Okay? 23 pa lang dito eh. So kayo mamaya na kayo mag-celebrate dyan, although kahit wala kayong, eto ngayong malungkot eh, mga kababayan, the reason na wala kayong handa, dahil pinababayaan ninyo, nawala ang ating, wait lang. Bakit nawala ang aking alindog? Nawala kayo, hindi ko kayo makita. Sorry. Wait a minute. Am I good? Oh, wow. Anyway, okay pa naman, andyan pa naman kayo. Okay? Lumiit lang ako, pero anyway, eto na. Ang mga eksenang kaganapan. Sabi ko sa inyo, may mga puting ahas talaga tayo everyday. So, napag-alaman natin na, di ba, kagabi, kaya ba yung the other night, kasi kagabi di tayo nakapag-vlog at nagkaroon ako ng party with friends, na mayroong mag-aaklas. Di ba? May mag-aaklas at abangan-abangan natin yan. Pero kanina umaga dito kasi madaling araw na ngayon, ay meron na naman tayong natanggap na balita. Ano ba? Ano bang gusto nyo? Sabi ni Tata Aninyon. Forced exile or voluntary exile or gurgur? Napag-alaman natin, ayon sa ating informante, which is magandang balita na pinaghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Ayon sa puting asa, ramdam nila na itong mga grupong ito, hindi ko sasabihin kung sino itong mga grupong ito, basta mayroong mga magaganda, maaalindog at matitipuno, ang mga bruskong handa ng tapusin ang kadyutahan ni Lisa Tanas. Sabi ko nga, mga kababayan, effective ang lahat ng ating pakikipaglaban. Alright? Ano gusto nyo? Forced exile. Okay? Okay. Medyo hindi ko lang okay. Sige. I don't know. Lumit ako. Parang ganito na lang ako sa screen. But importante, nakikita nyo ako, di ba? So, pinaghahandaan nila ang pagpapatalsik sa kanila. At ang malungkot, yung mga bagmen nila ay, noon pa naman ito, hindi na ito actually bago. Pinupwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, ang budget without explaining to you, the 6.325 trillion budget for national budget for 2025 ay pipirmahan na daw ni Bangag sa 30 sa Rizal Day nang hindi nagpapaliwanag sa inyo na mali ang ginawa nila sa pag-zero budget ng PhilHealth, sa pagtapya sa Department of Education budget, at dito sa military. Well, gising naman na yung mga brusko natin. Shout out sa inyo mga brusko. I love you guys. Now I can say I love you right now. Balikan natin ang pangyayari.
Dahil ayon sa ating mga palangga, okay, ating mga palangga na mga juting jahas, kumbinsido na sila na adik talaga ang kanilang Pangulo. Pero, bago tayo magpakumbinsi sa inyo, balikan muna natin ang mga balita. Mangyari sa'yo yan. May drug Sandali. addict. May drug addict tayo na presidente. Yan. Ako, Balita yan. Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita Na adik. laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Adik. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Okay. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Okay. Doon na lang muna tayo. Binabalikan lang natin, mga palangga, dahil ito ay mga napag-usapan ng mga matitino, brusko noong isang araw. Yung expose na yan, na sinasabi ni Pangulong Duterte, January pa yan. Sunod-sunod, lumabas ang PDEA leaks, lumabas yung video, di ba? Noong July 22, nung kanyang inauguration, ng kanyang State of the Nation address. So kaya naman nag-usap-usap, sabi ng ating puting ahas, sabi nga sa akin, Miss Palangga, Miss Palangga Maharlika, yung ang karamihan ng mga bruskong-brusko, kaya natataranta na si Bangag ngayon, at hindi lang yon, baka pwede daw magorgor sa kanyang pagiging addictus benedictus. Alright? Dahil, di ba ang sabi ko sa inyo, last year ko pa sinabi sa inyo na nagkaroon ng muscle spasm si Bangag. According to our source, nakinabahan si Lisa Tanas, akala niya matitegi na, magugurgur na. Kaya sabi ng ating puting ahas, dalawa lang ang pupuntahan ni Bangag. Forced exile, kung ayaw niyang umalis, or magugurgur siya sa sarili niyang pagsinghot ng pulburon. Sabi ko kung gano'n sa kanya, buti na-realize nyo yan. Tagal-tagal nyo, sabi ko na gano'n. Sa kanila, sabi nga daw ng mga prinsipe, okay? Mga prinsipe ng Kakawate, sabi ng mga prinsipe ng Kakawate, ano pa ba ang kailangan i-expose? Actually, nakita ko nga, nag-post din si Sas May post si Sas na something to that effect na hindi na kailangan ng expose, dapat gurgur churbanes na. Ngayon, mga palangga, mukha nga magaganap na ang sinasabi ni Pangulong Duterte na magagaya ka sa tatay mo. Baka magaya ka. Tapos yung kausap nga natin kahapon na brusko, sabi nga daw ng mga katropa niyang Repa Pips doon sa kaharian ng Kakawate. Sa kaharian ng Kakawate, ano pa daw ba dapat ang expose na pwedeng ilabas?
nailabas na lahat. Nag-meeting-meeting sila, habang nagkakape sila, lalo na ang pulburon. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, "Sir, yun na nga eh. Kaya nga araw-araw kami, hindi ako tumitigil. Alam niyo naman, di ba, yung araw ng kagitingan, may video yan, nasa PTV, nasa RTV. Ang tanong ko, tanungin nga kita, sabi kong ganon. Kumbinsido ka ba na ang nasa nguso ni Bangag Jr. ay pulburon o tawas? Natawas siya." Sabi niya sa akin, Miss Maharlika, alam naman natin kung ano yon, ganon-ganon. Pero hindi, gusto ko sabihin mo, tawas ba or polvoron? Actually, sinabi kong word sa kanya, yung English na kokak. Okay? Sabi niya, syempre kokak yon or polvoron nga. Kaya nga pinaparating niya sa inyo, pinaparating niya sa atin, at hindi rin naman natin pwedeng sabihin kung saang hanay, baka magurgur, baka maunahang gurgurin to ni Lisa Tanas. Dahil isang isang PDEA agent na, PDEA agent, yung isang PDEA natin, informante, hindi na nasagot, di ba? Sinabi ko sa inyo, I wish buhay pa siya, no? Dahil yun, talagang consistent yung mga information sa atin. Yun na nga, sabi ko, sa kanya, naniniwala naman kayo. Yun na nga, sabi niya, kumbinsido na ang majority sa lahat ng katiwalian ni Bangag, lalo na yung pagiging pulboronic. Sabi ko, sir, di ba, smuggling, yung mga nangyayaring gurguran ngayon, although, hindi naman si Bangag ang gumugurgur dyan, pero dahil sa epekto ng droga, nakikita daw nila yan. Yung talamak na krimen ngayon at nagbabalikan na bentahan ng 3-5 dyan sa kalye. No need expose. Sabi nga sa akin, Miss Maharlika, na expose mo na lahat eh. Sabi ko, yun naman pala eh. 'Di ba? Yun naman pala, sir. Nag-aantay ang taong bayan kung kailan baka magsasalita kayo para panindigan etong laban para sa Pilipino. Sabi ko nga, I'm sorry kung ay magdagsasalita ako, minsan minumura ko pa kayo, pero hindi naman kayo kasali doon kung matino kayo. Sabi ko, ang taong bayan sukang-suka na sa illegal na ginagawa ng bangag na gobyernong ito na si Marcos Jr. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, ano gagawin namin? Araw-araw nagdadadakdak na ako dito. Ang sabi niya, mga palangga, just keep doing what you're doing. Kasi effective at namumulat ang taong bayan. Okay? Namumulat. Sana swertehin ako. Sino sabi? Namumulat ang taong bayan na na-educate sila dahil sa number 1, yung paggamit ni Marcos Jr. Actually, sabi niya sa akin, alam mo, galit na galit talaga sila sa'yo. Kaya yan, hinahabol ka dyan sa Amerika at talagang yung assassins na yan na in-expose mo, talagang naniniwala kami dyan. Sabi ko, sir, may affidavit ako dyan. Talagang dapat maniwala ka ng bonggang-bongga. Di ba? So ngayon, mga palangga, basta ang bilin niya lang, ang kabilin-bilinan ng prinsipe ng Kakahuate ay patuloy daw tayong magsalita, mag-comment sa lahat, media, social media, kahit binablock tayo ng mga ng mga mainstream media, i-comment daw talaga, i-highlight ang pagiging addict ni Bangag, ang PhilHealth, ang pagdukot ni Lisa Tanas at ni Bangag sa turkey extraction. Yan, lang daw natin yan, i-sustain lang daw natin yan, mga palangga. Dahil yan, ang kailangan daw talagang palakasin at hindi mawala yung impormasyon na yan. Dahil yan ang pilit na pinagtatakpan nila at talagang nagpupondo talaga sila sa mga trolls. Pero sabi nga ng ating kausap na nakumbinsi na sila, actually matagal naman sila nagkumbinsi, kumukuha lang sila ng timing. Okay? Itong mga prinsipe at prinsesa ng Kakahuate. Ang sabi sa atin, tuloy-tuloy yung mga OFW at kahit sa Pilipinas, magbuo kayo ng mga grupo ninyo, 10, 5, ganyan, na talagang kayo ay mag-discuss, makipag-participate sa mainstream media, sa social media. Sabi niya kasi itutumba talaga nila si Sara. When I say itutumba, i-impeach nila. Tutuluyan nila. Hi, Attorney Glenn Chong, a drug addict like Marcos Jr. cannot be trusted. Not with your
Live your future that with anything and everything, sabi ni Attorney Glenn Chong. Ngayon, ang sabi nga niya sa akin, mga kababayan, Attorney Glenn Chong, nakakatuwa to. Isa Attorney Glenn Chong, may alam din yan. Okay, basta eto, tuloy-tuloy lang tayo. Palakasin daw natin ang ating mga hanay. O, di ba? May hanay tayo. Kaya yung palangga ko, si Maui at saka si Joey, I love you both. Merry Christmas. Balik na tayo sa normal. Alright? Love ko yan, dalawang yan eh. Alam mo yan, ano yan eh. Mga palangga ko yan eh. Kaya nga, balik na tayo sa normal natin na pakikipagbakbakan. Alright? Dahil maganda yung mga nangyayari. Ang sabi sa atin, although syempre, ganun talaga, I totally understand ang ating mga, teka, basahin ko lang yung comment. Yung ating mga palangga, minsan kasi may mga eksena din naman talaga tayo sa buhay. Pero at the end of the day, pare-pareho tayong pinaglalaban na matapos na itong bangag na administrasyon. Papunta na tayo doon. Huwag na tayo magwatak-watak. Okay? Napakaganda na ng mga nangyayari ngayon. Pero napakalungkot kasi Attorney Glenn, alam naman natin yan, even before, na talagang pinupwesto na ni Lisa Tanas ang pera ng bayan para sa kanilang forced exile o paghila ninyo sa kanila palabas. Yan ang katotohanan. Kaya naman, ang bikabilit-bilinan nitong ating prinsipe ng kakawate ay ituloy-tuloy natin yung pagkilos, ang pagprotesta. Okay? Yang EDSA na yan, EDSA Friday Group, ituloy-tuloy natin yan. Okay? Gusto ko lang gusto ko mag-comment a little bit lang sa aking sa mga eksena kagabi kasi kaibigan ko yung mga yan. Okay? Yung mga issue na yan, ano lang yung mga yan, pagod lang yan. Pagod lang yung mga palanggang yan, okay? Pero alam ko sa puso nila pareho, gusto nilang matapos na ang bangag na administrasyon na ito. Pare-pareho yung mga yan. I talked to them, both of them, at sabi ko nga, wala pong masamang tinapay sa aking mga palanggang yan. Pareho akong believe sa dalawang yan. Kaya nga sabi ko, in the spirit of Christmas, tapos na yan, naibuhos na natin yung mga magagandang bonggang-bonggang pakabog. Pareho namang, kasi parehong matatapang eh. Parehong may paninindigan. Yun din kasi ang kapag parehong may paninindigan. So, dahil may good news tayong nakuha, gusto kong, lalo natin pagtibayin. Minsan kasi kailangan mangyari yun, mga ganong bagay, para lalo maging stronger yung ating hanay. 'Di ba? At babalik tayo sa normal na ang target natin ay mga bangag. Kasi uubusin na nila ang pera natin. Ubus na nga eh. Pero pinaghahandaan nila yung exile, pinaghahandaan na nila na palalayasin nyo na sila. Di ba? Ang sabi sa atin ng mga bruskong mga prinsipe ng kakawate, huwag kayong magpasira ng focus. Ituloy nyo yan. Pero yung mga trolls ng ni Bangag, wala naman yan eh. Bayaran, nakita nyo? In fairness, si Maui at saka si Joey, magagaling yan. Maui, teacher yan. Si Joey, I think law student pa si Joey, I forgot. Pero magaling yan pareho. I mean, magagaling yan. Walang ganyan ang mga taga-kabilang budol, taga-kabilang parlor. Wala silang ganyan. Okay? Minsan kasi, ako naman, panawagan ko, dahil ako nalulungkot din ako talaga sa pangyayari na may mga ganun. Pero sabi ko nga, it's really, sometimes kailangan mangyari yan. Ako mismo magba-vouch sa kanilang dalawa na wala pong nambudol dyan, na nagnakaw o nangupit or whatever sa mga tulong ng OFW. Ako mismo magsasabi sa inyo, yung dalawang yan, hindi yan nag-interest ng pera ng OFW. Alam na alam ko yan. I was with them, okay, sa laban na ito. Kaya nga, sabi ko, yung mga palangga ko, ako, nakakatanggap ako ng tulong sa inyo. Actually, meron pa kami, may pondo pa kami ni Cathy. We have like close to 100,000 pesos. Kami ni Cathy Binag, we have fund para yan sa business palangga. Galing yan sa ating mga kababayan na itutulong yan sa Bagyo pa. Pero sabi ko kay Cathy, kung sinong matulungan mo, once you're available, go ka na. Kasi our mission here, matanggal ang bangag. Katulad din ng misyon ng mga prinsipe ng kakawate.
Okay, prinsipe at prinsesa. Ang focus sabi na sa akin, Miss Maharlika,